matuwa ka nga dapat kapag niloko ka. Uy, ano ba naman yan, Kuya Kiko? Niloko na nga ako pero kailangan ko pa bang matuwa? Ba't na naman ako matutuwa sa ganyang sitwasyon na niloko na nga ako? Well, kasi ito mga utol ha, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kasi maraming naiinip dyan na nakikinig or nanonood na bakit ulit-ulit na lang, Kuya Kiko, ang tagal. Diretsahin mo na kami. So ito ngayon, diretsahang sagot. Ha? Kung bakit kailangan mong maging matuwa o kailangan mong maging maligaya. Kasi yung pagluloko is sinyalis po yan na hindi ka mahal ng tao. So magpasalamat ka na utol na niloko ka dahil dito mo na nalaman na hindi ka pala mahal ng taong minamahal mo. Kasi yung isang relasyon utol ay hindi talaga magwawakas. I mean, hindi talaga magtatagumpay once na isang tao lang yung nagmamahal. Which is, kinocompose po ito ng dalawang tao. Magwo-workout po ito. Once na nagmamahalan kayo, dalawa utol ha, ikaw at siya. Pero kung yung isa lang yung nagmamahal sa inyo, and then siya is hindi ka naman mahal, talagang hindi po tatagal yung relationship ninyo. Hindi magtatagumpay. So that's why ito ngayon niloko ka. Yes, that is a sign na hindi ka talaga mahal ng taong yan. So yung mga sinyalis utol kung minsan nandyan lang yan. Okay? Kung minsan nga isang pinapanalangin pa natin na please Lord, bigyan mo ako ng isang sinyalis para matuldukan ko na yung taong ito, na kung yung tao ba na ito is para talaga sa akin or hindi. So please, bigyan mo ako ng sinyalis. So ito ngayon, binigyan ka ng sinyalis. Na nandito na ngayon. Pinakita niya sa'yo yung pagloloko. So, magpakabulag ka pa ba utol? Kasi kung minsan tayo ding mga tao yung nagpapakabulag sa sarili natin. Na yung mga sinyalis, nandyan lang yan. Pinapakitaan na tayo ng Diyos, ng sinyalis, dahil tinutulungan niya tayo. Pero kung minsan, tayo lang din ito yung matigas yung ulo. Na dahil sa emosyon natin, nako, siguro, natural lang naman ito, nag-a-adjust pa naman kami siguro sa isa't isa, kaya hayaan ko na muna. Palagpasin ko na lang muna yung mga sinyalis na ito. Diretso ko pa rin. Bibigyan ko pa rin siya ng pagkakataon, kasi baka magbago pa naman yung taong ito. Yes. Pero yung hindi ninyo alam utol, kung sa umpisa pa lang or sa early stage pa lang ng relationship ninyo, and then kapag may nakikita ka ng hindi maganda sa kanya, is sinyalis na rin po yan. Yung sinyalis na ito, na hindi mo alam na kung dati is akala mo, maliliit na bagay lang, is yan at yan din po pala yung magiging problema mo balang araw. Oh. Na kung dati nakita mo, uy, may ka-chat siya pero yung sabi niya sa akin, wala lang daw yun. Ibigan lang or ganito, ganyan. So ngayon, umabot na ng 2 taon, 3 taon yung relationship ninyo. Ngayon, nahuli mo na naman. Kuya Kiko, meron siyang kausap Hindi ngayon, meron na siyang girlfriend. May bago na siya. So, dati, akala ko kasi, wala lang pero ito na nga, ganun pa rin. Yes. Even may mga utol na pagdaanan ko po yan. Na marami na po palang sinyales sa umpisa pa lang ng relasyon. Pero dati, hinayaan ko lang. Akala ko okay lang. Pero yun nga pala, yes, na pagtanto ko, inatagalan, na nakita ko, yung problema ko dati sa kanya is ganito or ganun pa rin pala. Ito at ito talaga yung magiging problema ko sa taong ito, sa babaeng ito. So sana pa lang, noon pa dati, is tinuldukan ko na. Akala ko kasi wala Akala ko kasi magbago. Yes, kagaya din sa inyo. Na buong akala ninyo is magbago, mag-a-adjust pa. So, yun na nga, sa mga leksyon na yon is natuto na rin ako na kapag ganun pala, sa early stage pa lang ng relationship ninyo, kapag may nakikita ka na pong hindi maganda or hindi tama sa partner mo, is sign na po yan utol. Na yun din yung magiging poproblemahin mo sa kanya balang araw. Na dyan na kayo palaging mag-aaway. Yes, na ito na yung magiging rason ng inyong paghihiwalayan. So that's why, huwag po tayong magpakabulag sa sinyalis na binibigay ng Diyos sa atin. Ginigising niya na tayo. Kaso lang, tayong mga tao din kung minsan is sadyang nagpapakabulag. Yes, na kahit matalino or gaano ka pa katalino. Pero kung minsan is sinasadya mo nang magpapakabobo. My God.
So sa mga early warning signs na ito, utol, is kailangan mo nang umalarma. Kumbaga pa, ginigising ka na ng Diyos na huwag kang tumagal dyan. Kasi masasayang at saka masasayang lang yung buhay mo dyan. Huwag mong sabihin na hindi importante sa'yo yung oras mo. Kasi yung iba nga dyan, naghihingalo na, 50-50 na. Nagwi-wish pa. Nananalangin pa na tumagal yung buhay nila. And then ikaw ito ngayon, sinasayang mo lang sa maling relasyon. Yes, kung minsan nga, umaabot na ng 10 taon, Kuya Kiko, umabot na kami ng 10 taon. Wala humantong sa wala. Diba? So biruin mo yan, 10 taon yung sinayang. Pero anong magagawa mo dyan? Nandyan na yan, utol, kailangan mong tanggapin. That's why, ngayon, sa may mga karelasyon dyan, kailangan is mag-ingat pa rin kayo. Kasi, habang nagpapakabulag kayo, na binabaliw, wala nyo lang yung mga signs na yan, yes, tumatagal ng tumatagal or nang humahaba yung panahon na sinasayang mo. And then, by the end of the day is, hiwalayan lang din pala yung kahihinatnan or kababagsakan. So, why not na kalasan mo na lang siya sa ngayon habang maaga pa? Kesa paabutin mo pa ng 10 years, utol. 10, 20, 25, and then, maghihiwalay lang din pala. And then, yun na nga, pagdating ng araw, pagdating ng panahon na mag-iisa ka lang din naman pala, tsaka wala na mag-aaruga sa'yo. So if I were you, ngayon pa lang habang maaga pa lang is tuldukan mo na. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto ko makausap one-on-one, PMS na kayo lang sa aking FB page na Payong Kaibigan na Kiko. Okay? Kita-kits tayo doon. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang bait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan.